susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa isang madilim, mapanganib at gubat na mapanglaw, napugad ng mga mapanganib na halimaw, ay may isang binatang pinagkaitan ng tadhana. Sa gitna nitong gubat ay may isang makisig na mandirigma na animoy pinagsakluban ng langit at lupa. Siya ang mandirigmang si Florante, ang binatang nakatali sa punong higera. Habang nakatali sa puno, hinugunam-gunam niya ang nangyari sa kanya, sa bayang Albania at sa kanyang sinisintang si Laura na siya'y pinagtaksilan na. Hindi ako makataksil kayo! Bitiwan niyo ako! Bitawan mo ako! Tumigil ka! O pati yung bitawan mo ako! Sabing tumigil ka! Nagawa na natin ang tinura ni Ado. Tara, lumisan na tayo. Diyos ko, ako'y tumatakas nagmamakaawa. Tulungan niyo ako. Ako inyong patawarin ng aking inang Albania. Sapagkat di na kita may pagtatanggol sa buong na si Adolfo. Wala siyang awa. Inago niya pati ang Laura at ang Albania. O Laura! Sa kataksi, wala kang puso! Dahil sa puot, sama ng loob at hirap na nadarama, ay tuluyan ng sumuko ang binata at muling nanambitan sa Panginoon at nagpaalam. Panginoon, ako ba irang pinabayaan? Kung gayon, sino pa ang tutulong sa akin? Kung pati ikaw ay tuluyan na akong iniwan. At tuluyan ng nalungay-ngay si Florante. Samantala, ay may isang gererong Morong buhat sa Persya na nagngangalang Aladin ang napadpad sa gubat at nagpahinga habang naghihimutok. Rida, aking mahal. Tila yata kay lupit ng tadhana sa ating dalawa. Bakit ang ama ko pa ang naging mitya upang tayo maghiwalay? Laura! Laura! Nasaan ka? Ano iyong tinig na aking naririnig? Sino ang may nagmamay-ari nun? Parang taong naghihinagpis at nagdaralita. Sino ang may nagmamay-ari nun? Tagalang kay Lupit! Bakit ako iyong pinabayaan? Bakit mo ako hinayaang masadlak sa kahirapan at ang aking bayang sinilangan? Kabag-habag na nilalang. Siya'y pinagpapasakitan ng hilahil at kaliluhan. Matapos lumikat sa pakikinig sa mga pighati ni Florante, ay muling nanatak ang mga luha ni Aladin sa pagkaalaala sa minamahal na si Flerida. Nang mapansin ni Aladin na humihina na ang tinig ng naghihinagpis, ay agad niya itong tinunton. At napatla siya nang makitang may 2 leon na umaaligid at handang sumila sa binata. Kaya't gamit ang kanyang kalis, nilusob niya at ginapi ang 2 leon.
Matapos niyang mapatay ang mga leon, ay inalis niya sa pagkakatali ang binata. Matapos niyang bantayan magdamag ang binata, ay ginamot niya ang mga sugat nito. Pagkalipas ng ilang oras, ay nakagisna ni Florante ang hindi pamilyar na mukha na nag-aalaga sa kanya magdamag. Laura, ikaw ba yan? Paumanhin, Ginoo, ngunit hindi ako ang iyong tinuran. Sino ka at ba't ka naririto? Pumayapa ka, Ginoo. Ako ang nagligtas sa iyo sa 2 leon at ako ang nag-aruga sa iyo buong magdamag. Mo dapat ako tinulungan, isa kang moro. Marahil kailangan mo ng aking tulong. Maka, ngunit kamatayan ng aking nais. Hangal! Hindi mo ba naisip na dahil sa iyong mga iniisip ay lalo mong pinagdaralita ang iyong kalooban? Hindi na muling nagtalo ang dalawa, bagkos ay dinala ni Aladdin si Florante sa kanyang pahingahan at doon sila nagpalipas ng magdamag. Pagsapit ng umaga ay nagbalik ng muli ang lakas ni Florante, ngunit nanatili pa rin ang lungkot sa mga mata nito, at napansin iyon ni Aladdin. Kaibigan, maari ko bang malaman ang gumugulo sa iyong kalooban? Marahil sasalaysay ko sa iyo ang aking talambuhay. At sinimulan na ni Florante ang pagsasalaysay ng kanyang pinagmulan. Sinilang ako sa bayan ng Albania. At ang aking ama ay si Duque Burseo at ang aking ina naman ay si Prinsesa Floresca na nagmula sa Crotona. At silang dalawa ay pinangalanan akong Florante. Noong sanggol pa lamang ako, tinangka daw akong sila ay ng isang buitre. Inay! Tulong! Tulong! Florante! Anak ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Mahal na prinsesa! Nabuhalang ako! Nang si Florante ay nasa hustong gulang na para mag-aral, ay pinadala siya ng kanyang ama sa Atenas, ngunit labis na tumutol ang kanyang ina. Niyang lumisan patungong Atenas, hindi ba maaaring dito na lamang ang ating anak? Pagpatawad mo, aking mahal. Ngunit mas nanaisin ko pa rin sa Atenas siya mag-aral dahil tunay na dalubhasa ang mga magiging maestro niya doon. Ngunit, sino mag-aaruga sa kanya roon? Ngunit di magtatagal ay magkakaroon din siya ng mga kaibigan doon. Dahil sa tinuran ng kanyang ama, ay napayapa na ang kalooban ni Prinsesa Floresca at pumayag na ito na sa Atenas mag-aral si Florante. Sa pagdating ni Florante, Dating Florante, ako nga pala ang magiging guro mo dito sa Atenas. Tawagin mo na lang akong Antenor. Salamat, Ginoo. O bakit yata hindi ka nagagalak sa iyong pagparito? Hindi ko po kasi maatim ng ang kalagayan ng aking ina. Pumanatag ka, Florante. Lilipas din ba? sa unang buwan ni Florante ay kapansin-pansing lagi siyang may dinaramdam at nahihilahil. Isang araw, habang binabaybay ni Florante ang daan, ay nadaupang palad niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong kilos nito. Makaraan ang 6 na taong pag-aaral, Florante, lumapit ka dito sa harapan. Bakit po ginawa nila? Binabati kita. Nagpakita ka ng exceptional na talento sa filosofiya, astrolohiya, at matematika. Binabati kita. Naglabaw, maraming salamat po, Ginoong Antenor. isang araw, tinipon ni Antenor ang mga mag-aaral. Magkakaroon tayo ng pagsasadula ng trahedya ng 2 apo. Ikaw, Florante, bilang Eteocles,
at Adolfo bilang Polinice. Sige, magsipaghanda na kayo. Ayun! Ano? Matapos ang pagtatanghal, Sugod! Kung na umagaw sa kupurehan ko, dapat ka nang mamatay. Tigil mo kalibaran mo, Adolfo! matapos ang araw ng pagtatapos, ay di na muli pang nakita si Adolfo. Makalipas ang isang taon, isang sulat ang natanggap ni Florante. Ginoo, meron pong sulat para sa inyo. Salamat. Hindi! Hindi mo ako maaaring iwan! O aking ina! Hindi! Dumaan pa ang 2 buwan bago dumating ang araw ng kanyang pagbabalik sa Albania. Nag-iwan ng isang tagubilin si Antenor. Nabantayan niya ang mga kilos ni Adolfo dahil may pagbabanta ito sa kanyang buhay, at pinasama ni Antenor si Menandro sa paglalakbay patungong Albania. Sa pagsapit nila sa Albania, Aking ama. Aking pinakamamahal na anak. biglang may dumating na mensahero na nagsasabing, "Magandang araw, kamahalan. Pumarito po ako buhat ng Crotona upang ipahayag sa inyo na hinihiling ni Haring Linceo na ang Crotona ay inyong tulungan dahil nanganganib na itong magapi at masakop ni General Osmalik." Florante, paparoon tayo sa Crotona upang tulungan natin si Haring Linceo. Pagdating sa palasyo, ay agad na sinalubong sila ni Haring Linceo. Hari, ito nga pala ang aking bugtong na anak na si Florante. Ang binatas sa aking panaginip, asya nga halili sa aking karangalan. Pansamantala, ikaw ang aking itatalaga bilang pinuno ng hukbong patungo sa Crotona. Upang ipagtanggol ang kasiralan ng ating bayan. Nabalitan ko mula kay Antenor ang pinamalas mong kausayan sa marami ng talento sa Atenas. Walang duda na iyong namana ang iyong kausayan sa iyong ama. Parang ano bang pupuri niyo, kamahalan? Ginawa ko lang po ang nararapat. Matapos ang usapan, ay napansin niya ang isang ubod ng gandang dalaga sa may hardin. Paumanhin niyo po, kamahalan. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ng 7 marilag na dalaga sa may hardin? Siya ang nag-iisa kong anak na si Laura. Maiwan muna kita at mag-uusap lamang kami ng iyong ama. Lumabas sa palasyo si Florante at lumapit sa dalaga sa may hardin. Alas Prinsesa. Oh, Florante. Maaari ba kita mapaunlakan na sumama sa akin? Marahil, Florante. Mahal na Prinsesa, tuloy nga ikay ganda. Maraming salamat, Florante. Laura, maaari ba kita mag-isip? Matapos ang buong araw na pamamasyal, ay umuwi na sila sa palasyo. Kinabukasan, Handa ka na ba sa iyong paglalakbay, aking anak? Handa na po ako, aking ama. Karangalan ko pong maglingkod sa inyo, Haring Linceo. Mabuti kung ganoon. Isang karangalan na kay paglingkuran matapang na mandirigma. Salamat po, kamahalan. Aking mahal, ipangako mong babalik ka at tutuparin ang sumpaan nating dalawa. Pumaya ka, Laura. Babalik ako at magsasama pa tayo. Paalam. Alam na, mga kawal, pagtanggol natin ang kasarinlan ng Crotona! pagdating sa Crotona, ay nakita nilang nakahanda na rin ang hukbo ni General Osmalik. Laban ang kasarinlan ng Crotona! Sugod!
Mabuhay ang Crotona! Sa pagbalik nila sa Albania ay may nakasalubong silang di binyagang may dalang isang babae. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Kayo, at anong ginagawa niyo dito? Kami ay galing sa bahay ng Albania. Pakawalan niyo ang babaeng yan! Sugod! Ben. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Aray! Ben. Pakawalan mo ang babaeng yan! Pakawalan niyo, ma'am! Maaari ko bang malaman kung anong ginagawa sa lugar nito at bakit nakatago ang iyong mukha? Florante, ako ito si Laura. Ben. Laura, anong ginagawa mo dito, aking mahal? Gusto ko lamang malinig kung ano yung kalagayan. Salamat sa pag-alala. Ngunit maaari ko bang malaman ang iyong kalagayan? 7. Mabuti naman ako, mahal ko, pero kailangan kong yung tulong. May isang murong dumakip sa aking ama at hiling ito sa bahay malapit dito. Hiling ito sa bahay malapit dito. Pakiusap, iligtas mo siya. Baka may mangyaring di maganda. Baka... Marami mo ang iyong kalooban, Laura. At ikaw ang natutong maigtas ang iyong ama. Pinuntahan ni Florante ang lugar na pinaghantungan ng mga taong dumakip kay Haring Linceo. Kapag nakita niyo ang mga kawal, sugurin niyo sila. Andiyan na sila mga kawal! Sugod! Sugod! Mga kawal, nagbagi tayo muli! Salamat sa iyong pagligtas, Florante. Ginawa ko lang po ang nararapat. At umuwi na sila sa Albania. Isang araw, pinatawag ni Haring Linceo si Florante upang sabihin na siya ang mangunguna sa hukbong lalaban sa mga Turko sa Etolia, at pinaunlakan naman ito ni Florante. Makalipas ang digmaan, may isang liham na ipinadala ang Haring Linceo kay Florante. Matapos mabasa ang liham, ay agad niyang pinatawag si Menandro. Menandro, ikaw na muna ang hahalilis mo muna rito. May liham na dumating ang hari mula sa Albania. Kailangan ko magpunta doon ngayon na mismo. Ikararangal ko, Florante. Mag-isang naglakbay si Florante patungo sa Albania. Pagdating niya, ay agad na pinaligiran siya at tinakip ng isang kawal. Tignan mo kung nadalhin! Tumigil ka! Florante. Kay tagal na tayo hindi nagkita. Kamusta ka na? Kwentuhan mo naman ako. Ayaw ka, Adolfo! Papatayin kita! Anong ginawa mo kay Laura? Ang marilag na dalaga? Florante! Laura! Huwag kang mag-alala, Florante. Sa akin na siya. Hindi ba, Laura? Hindi, Adolfo! Magtigil ka! Pumalik ka sa taas! Ayaw ka, Adolfo! Papatayin kita! Papatayin kita! Kawan, alisin mo na. Walang kwentang tao niya sa aking harapan. Masusunod, Konde Adolfo. Sumama ka sa akin. Huwag mo ko nadalhin! Timan mo ako! Laura! Laura! Paalam, Florante. At doon nga nagwakas ang pagsasalaysay sa buhay ni Florante. Matapos pakinggan ni Aladin ang buhay ni Florante, ay ang kanyang sariling talambuhay naman ang kanyang ikinuwento sa binata. Samantala, sa Persia, Flerida, halika rito, aking sinta. Aliada,
Tumigil ka, Florida! Sa akin ka na ngayon at hindi na ako makapayag. Nang maagaw ka sa akin ng aking anak. Tama na, Aliadab. Hindi, Florida! Ngunit sa'yo na ako, Aliadab. Alam ko, ngunit hindi ako makakapayag na muli mo pang masalayan ang aking anak. Pumanik ka sa taas at ihanda mo ang iyong sarili para sa ating kasal. Ngayon na! Walang nagawa si Florida kundi sumunod. Habang naghahanda para sa seremonyas, ay biglang may ideyang pumasok sa kanyang isipan. Para sa'yo, mahal ko malaging gagawin ko to. Matapos itali ang kumot at bumaba, ay nagmadali siyang tumakbo dahil marahil ay may kawal na makakakita sa kanya. Samantala, patuloy pa rin sa pagtakbo si Laura upang makatakas sa pasakit at pagpapahirap ng buhong na si Adolfo. Florante! Tumigil ka na sa pagtakbo, Laura. Di ko ba nais na manatili sa'yo yung tabi, Adolfo? Yung tabi, Adolfo! Laura, Kahit ano pang yung tinuran, hindi mababago ang pag-ibig ko kay Florante. hangal ka, Laura. Hindi! Go. Hindi mo ba maliling na wala nang ibang tutulong sa'yo dito? Go. Hindi! Hindi! Go. Hindi! Adolfo! Parang awa mo na, Adolfo. Wag! Adolfo! Tigil mo ang iyong kaibangan, Ginoo! Hindi ka ba nasaktan? Salamat, Florida. Maayos lang kalagayan ko. Matapos iligtas at kamustahin ni Florida si Laura mula sa pagtatangka ni Adolfo, ay naulinigan nila na may iba pang tao bukod sa kanila dito sa gubat. At doon nga nagkita-kita ang mga magkakasintahan. Laura! Ikaw na ba yan? Oo, ako ito, aking mahal. Aladdin, nasan ka, aking sinta? Florida! Florida! Nandito ako, aking sinta. Matapos ang madamdaming pagkikita ng apat, ay nagpasya na silang magpakasal sa lalong madaling panahon.